Mga ka-basic, so another video po tayo ngayon. Gusto ko lang i-discuss yung aking, previous video na, security best practices. So, kaya ko po siya shinare sa inyo, sinama sa video na 'to kasi napakaimportante po nun. So, by the way, may isang comment kasi ako na nabasa na bakit ko daw ire-restrict yung access sa domain controller. Every time daw na may issue yung every time na may issue, kailangan mong pumasok dun sa server room. Kumbaga physical na pupunta ka dun sa server room. Tama naman po yun kasi kailangan mo talagang i-login dun sa server room o sa physical server yung account na yon. So, meron kasing built-in account si Active Directory na yun po yung pinalitan natin kasi 'di ba yung administrator account, pinalitan natin siya ng ibang pangalan, yung account, yung login account niya. Tapos, tinanggal ko rin siya dun sa ano, binlock ko siya sa network na hindi siya makakapag remote access doon sa ating physical server. So, ibig sabihin, ila-login mo lang yung account na yon doon sa physical server. So, eto po yun. So, yung user na yon, kasi siya yung built-in account, siya po yung may access sa lahat. Tapos, kaya natin siya ginawa for security ng ating server. Kasi sa panahon ngayon, meron ng mga, kahit application meron na para makapag-login doon sa ano mo, sa domain o kaya sa server mo. Iraran mo lang kahit application lang, pwede nang makapasok yung intruder doon sa ano mo sa server mo. So, kaya natin ginagawa, pinapalitan natin ng ah, login name, pinapalitan natin siya. Tapos, pangalawa, nire-restrict natin siya na hindi maka-access dun sa network. At ang kasunod na ginawa natin, 'di ba, nag-create tayo ng isang account as IT na naka-administrator. So ang pagkakaiba po kasi ng account na 'yon, eto pwede mong dagdagan yung kung gaano anong access yung kailangan ibigay mo dun sa isang IT na 'yon o sa isang account na 'yon. Tapos ang pagkakaiba kasi nun, meron tayong tinatawag na lockout policy sa ating server. So, yung comment kasi na kailangan mo pang pumunta sa physical server para mag-access dun sa server mo, kaya tayo gumawa ng account kasi itong account na 'to, itong IT01 or kung ano man yung account na gagawin niyo na naka-administrator, yun yung gagamitin niyo na lang na pang-remote doon sa inyong server. So hindi naman ibig sabihin po no na mahihirapan kayong mag-access sa server niyo. Magagamit niyo pa rin yung remote, hindi niyo lang magagamit yung built-in account, yung built-in administrator account ng Active Directory. Kasi ang built-in account kasi ng Active Directory ay immune po 'yun dun sa tinatawag na lockout policy. So ngayon, kung may mga software na nag-a-attempt or kaya may intruder na nag-a-attempt na mag-login dun sa account mo, sa administrator account na 'yon, hindi mo malalaman or hindi malalock yung account na 'yon, kaya may possibilities na mapasok yung server mo. Unlike po dito sa kinreate natin na account, may lockout policy 'yan. Ngayon kung kunyari ang ginawa mong policy ay kung gumawa ka ng policy na tatlong maling login sa loob ng 5 minutes, ibig sabihin kapag tatlong beses nagkamali ng password yung kung sino man yung nag-a-attempt, mala-lock na yung account. So ibig sabihin, there's no way para maka-login yung kung sino man yung nag-a-attempt na yon, kung application man yon, kung tao man yon, o kung sino man yung nag-a-attempt. So yun po yung kagandahan na ginagawa natin 'to, nagpapalit tayo ng administrator account at nagki-create tayo ng another administrator account. Kumbaga, hangga't maaari yung built-in administrator account ay hindi po natin yung ginagamit, lalo na sa network, sa installation, sa lahat. Kasi ang magiging problem mo nga ito, so kunyari may isang PC doon sa network mo na may malware, tapos doon ka nag-login nung administrator account mo,
So, puwedeng makuha na yung password mo at napakabilis na nun kung sino man yung nag-a-attempt na makukuha talaga, makaka-login talaga dun sa server mo. So, ang ginagawa po natin kasi bilang administrator ay kung papaano natin mase-secure yung ating server. So, hindi lang yun kung gaano kadali natin ma-access, bilang IT hindi naman puwede na kahit nga sa cellphone natin minsan nag-a-access tayo, dapat yung phone natin secured. Hindi puwede na nag-a-access tayo sa phone natin tapos yung phone mo kung saan-saan mo iniiwan. So gano'n po yung isang system administrator o kaya IT support. Hindi lang yung server yung iniingatan, lahat po ng resources na puwedeng mag-connect do'n sa, ating ano, kahit laptop nga na ginagamit niyo hindi puwedeng kung saan-saan niyo ginagamit. Kung yung laptop na pang-remote niyo ng server, hindi puwedeng nagto-torrent ka diyan, nagda-download ka ng kung ano-ano. Kasi kapag napasok ng malware 'yan, lahat ng ni-login mo diyan maaaring makuha na. So yung password mo maaaring makasama na yun dun sa makukuha nung, kung sino man yun, 'di ba? So gano'n po yung sistema natin, hindi po yun basta, ah, hindi ko 'to basta tinuturo sa inyo lalo na po sa mga estudyante pa lang at sa mga IT support na gustong matuto. Hindi ko po ito tinuturo para lang may video lang ako na mai-share sa inyo. Tinuturo ko po ito para lang kumbaga, kayo mismo alam niyo yung kung paano pag-ingatan yung inyong server. Kaya nga tinawag ko siya na, best security, practices. Actually nasa Microsoft ano po 'yan, manual. Kasama po 'yan sa mga dapat na, ah, ginagawa natin bilang IT. So hindi lang ayun, tama naman si sir na kailangan mo talagang pumasok ng server room para lang i-login yung account na yon. Pero may turnaround po tayo dun kung paano natin yon gagawin, paano natin yon iiwasan. So ito na po yun, kaya nagki-create tayo ng additional na IT, pang-IT account kumbaga, another meron tayong IT group, gagawa tayo ng mga users account dun na bibigyan natin ng kanya-kanyang, ah, kumbaga restriction yung bawat account na yun. Kung kunyari yung isang IT mo ay taga-install ng program, so ang ibibigay mong restriction sa kanya ay to install lang. Hindi na pwede yung kung ano-anong restriction o kaya lahat ng policy, lahat ng kumbaga parang ganito. Pag binigay natin kunyari enterprise, ayan, enterprise admin. So, kanino mo ba dapat ibibigay yan? Hindi pwedeng kapag ang binigay mo doon sa IT support mo ay yung built-in administrator account, parang binigay mo na lahat ng access doon sa server mo. So, yun lang po, gusto ko lang i-clear para hindi ma-mislead yung mga bagong IT o kaya mga student natin na gustong matuto sa Active Directory. Maraming salamat mga ka-basics.